Magandang hapon sa inyong lahat, Makanoy, no? At kung napapansin nyo, siguro alam nyo naman kung saan lugar ako ngayon. Siyempre, para sa mga hindi nakakaalam dyan, lalong-lalo na sa probinsya namin, nasa simbahan ako ng Quiapo ngayon. Kaya kung napapansin nyo dyan, maraming paninda dyan. At dinudumog talaga ng tao dyan tuwing Sunday. Mabuti lang ngayon, medyo walang tao kasi Monday naman, wala masyado pumunta. Pero mamayang gabi, marami ng tao dyan. Kasi yung iba dyan nagdadasal kahit naman walang misa. At Makanoy, kung makikita nyo yun, sari-saring paninda yung makikita nyo dyan. At nakikita nyo yung dragon fruit na yun yung nag-trending dati. Yun yung unang-unang nag-trending na dragon fruit sa Quiapo. At kung mapapansin nyo, marami rin mga gulay dyan. Lahat ng gulay na paninda nandyan dyan. Lahat ng prutas din nandyan dyan. Hindi ko na rin maisa-isa video sa inyo dyan. Kasi nagmamadali ako. Basta pinadaanan ko lang ng kamera ko, sabi ko bahala na kayo manood. Pero kung ayaw nyo naman manood, pwede nyo naman i-skip yung video na to. Pero kung gusto nyo talaga subaybayan yung kwento ni Makanoy, panoorin nyo na lang. Tsaka yung tinapa pala nila dyan, 100 yung tumpok, napakamura na kaysa katulad dito. Sa nilalakaw dito sa atin, medyo may kamahalan ng konti. At kung napapansin nyo, yung mga prutas nila dyan, okay naman din yung presyo. At ayan nga, puro tinapa yung nakikita ko dyan habang naglalakad ako. Dahil sa dami din talaga na nakikita dyan, may inganyo ka bumili. Mabuti nga, hindi ako napabili dyan. Kasi sabi ko yung pera ko, may pinaglalaanan na akong paggagamitan. Kaya pala pumunta ako dyan kanina, Makanoy, dahil nagpagawa ako ng cellphone ko. Una-una pala maganda rin magpagawa dyan sa Quiapo dahil mura lang din. Lalong-lalo na kung alam mo yung mga bilihan ng pyesa, doon ka pumunta. Tapos dalhin mo na lang doon sa tagagawa. Bayaran mo lang yung kanyang libor. At kung nakikita nyo nga doon si kuya, nag-ano yun ng taba ng baka kanina. At sabi ko nga, tatawid ako dito sa kabila para titingnan ko kung ano yung mga pinipili ni kuya. At nakita ko, pinipili ni kuya yung mga siling labuyo. Yan yung sili sa amin, maanghang po yan. 10 piso yung tumpok, meron din 20. Maliliit lang po yan. At nakita ko naman yung mga alimango dyan, alimasag, tsaka sugpo. Sabi ko, bibili sana ako, kaya lang sabi ko, wag na kasi hapon pa ako uuwi. Kung matatakam ka lang talaga, sabi ko, masisira lang din sa motor ko pag ilagay ko yan. Dahil kailangan niya nakayelo, lalo-lalo na yung hipon. Nakikita nyo nga, yung hipon nila dyan, 100 pesos yung tumpok. Tapos yung tahong, ganun din. At dyan sa kabila naman, dyan mo makikita yung mga halo-halong binibenta rin. Katulad niya ng tinapa, tinapang bangus. At hindi ko po alam kung ano po yung isa doon. At napadpad na naman ako dito kay ate. Tinanong ko yung red egg niya, 20 po isa. At nakita ko naman nga, yung nagtitrending dito sa Quiapo, yung adobong itik at kalderitang itik. 100 na pala isang order niyan. Hindi na katulad dati. Dati kasi 60, 70 lang. Ngayon 100 na isang order. Siyempre, nagmamahal din. Ganon talaga ang negosyo. Pag nagmamahal ang paninda, ibig sabihin, nagmamahal din yung bilihin. Kaya unawain na natin yung mga vendors, di ba? Siyempre, maiintindihan nyo naman yan yung mga vendors. Tutubo lang din ng konti yan. Lumalaban lang din ng patas yan. At nakita nyo din sa dulo, may dragon fruit na naman ako nakita dyan. Kita nyo yung picture ni Ibana, nahagi pa doon. At kung nakita nyo, ang dami rin mga ampalaya dyan. At napabili din pala ako dyan. Nang iniinom ko kanina.